Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ginawa itong kama na ito. Ayan po. Napakaganda po ng tingnan, eleganting tingnan, at naway panoorin po ninyo simula hanggang sa pagkatapos po ng video ito para po makita po ninyo ng step by step kung paano po natin ito ginawa. Ang kama na ito mga boss ay pinasadya po ito. Medyo malapad po ito, halos 3 meters po yung lapad. So, wala pong kasya dito na foam, kundi ang ginawa na lang po dito, pinagtabi yung dalawang foam. Ayan. So, ito po yung inuna po natin, niliha po natin gamit po ang sander, tapos number 100 po na liha, ang ating ginamit po dito. So, ito po ay kinalas po namin yung headboard dahil super laki po niya. Ayan po, kung napansin po ninyo, may mga butas po yan na nakaabang. Yan po yung dyan isusuot yung bolt dito po sa kama. So ito po ngayon yung ating wood stain, walnut po. Kailangan lang dito mga boss na bago po natin gamitin, i-mix po natin ang gusto dahil ang wood stain po kasi, itong oil wood stain, lumulubog po yung stain doon sa ilalim. So halos langis lang po yung nasa ibabaw. Kaya dapat po nating haluin po talaga bago po natin gamitin. Kung paano po ito i-apply mga boss, pwede po nating i-brush tapos sundan po natin ng basahan, o kaya kagaya nitong ginawa ko na sinawsaw ko na lang po sa basahan tapos direct na po na pinupunas po natin dyan. Naway panoorin po ninyo itong video na ito hanggang sa dulo mga boss dahil kakaiba po ang gagawin po natin ngayon. So i-combine po natin ang wood stain na oil at penetrating na wood stain para po dito sa ating ginawa. So magtimpla po tayo ng sanding sealer, 2 galon po. Ito po. Tapos lagyan po natin ng lacquer flow at siyempre lacquer thinner. Ayan. Kailangan lang nating haluin ng husto bago po natin i-mix yung ating sanding sealer dahil may mga latak po yan sa ilalim. So, kailangan po nating haluin yan ng husto, durugin natin dahil kasama po yan sa chemicals na sangkap po dyan sa ating sealer para maganda po ang resulta ng ating trabaho. Ang ilagay po natin dito na lacquer flow mga boss ay hanggang 3%. Yan po ang require po ng buisin. At siyempre, lagyan po natin ng lacquer thinner hanggang 20%. Pero dahil sa ordinary po, ang thinner ko, hindi po ganun kadami ang nilagay kong thinner. So ngayon mga boss, in-apply ko na po yung ating sanding sealer. Sa pag-apply po ng sanding sealer, hindi po kailangan na biglain po natin ang kapal dahil tutulo po siya. So alalay lang po dahil magdodubli naman po tayo. Kung napansin po ninyo mga boss yung ating inisprehan na kama ay talagang napakalapad po niya. Hindi po siya ordinaryo. Ito po ay mas malapad pa ito sa queen size. Maluwag na maluwag po yan mga boss kahit pa 4 na katao ang hihiga po dyan. So ganun po siya kalapad. Matapos po nating i-spray yung ating sanding sealer mga boss, ang ginawa ko po dito ay 3 patong po ang ginawa ko bago po natin ito pinaliha. So sa pagliha mga boss, ang gamit po dito ay number 240 na liha. At siyempre, sa nakasanayan ko, pinagagamitan ko po ng tubig sa pagliha para po hindi po siya malikabok, safe po sa ating katawan at higit sa lahat, mas makakatipid po tayo ng liha dito. So ngayon, ito po yung gamit nating pangmasilya. Full tight po. Ayan. So kailangan po nating masilihan yung mga dugtungan, yung mga pinagpakuan para po hindi po mahalata. Ang ginagawa ko po lagi ko pong hinuhuli yung pagbasilya sa mga butas po, yung mga pinagpakuan, mga dugtungan. Lagi ko pong hinuhuli yan para po mas nagagaya ko po yung kulay po ng ating varnish. At pangalaw po, kapag niliha po natin, hindi po basta-bastang maabot yung kulay ng ating kahoy dahil nga makapal ang sealer.
Ang mga pintor mga boss o mga barnisador, may kanya-kanyang idea po yan. May kanya-kanyang technique po yan kung paano po mas mapabilis ang trabaho at mas mapaganda yung trabaho. So dito po sa aking ipinakita po dito, ito po ay pinakamadaling paraan para po mabilis po ninyo itong matutunan. So pagkatapos po nating lihain mga boss, ang ginagawa po ngayon ng tao ay pininsel na po yung mga pinagmasilihan. Ayan, lahat ng mga pinagpakuan pagkatapos punasan po yan para magiging kapantay po ng kulay doon po sa ating kahoy. At ngayon mga boss, i-adjust na po natin yung ating varnish. So bago ang lahat, timplahin po muna natin. Penetrating na walnut. At siyempre, i-dark po natin ng kaunti. Lagyan po natin ng konting black. So yan po yung pangtimpla niya. At siyempre, lacquer flow. At water white gloss clear. So yan po yung mga sangkap dito po sa ating penetrating wood stain. Kailangan po nating lagyan ng clear gloss o kaya water white clear ang penetrating wood stain kapag nag-spray na po tayo o kapag nag-adjust na po tayo nito, dahil naghihiwalay po ito pag tinamaan po ng sealer. So kailangan po nating lagyan po ng pampatigas, ika nga, yun po yung clear gloss lacquer o kaya water white clear. So gaano kadami ang ilagay po natin na clear gloss o kaya water white clear? At least 30% base po sa dami ng inyong penetrating wood stain. At yung inyong lacquer flow ay hanggang 10% ang dami na ilagay natin. So ngayon, ina-apply na po natin yung ating pang-adjust na penetrating wood stain. So sa pag-adjust po ng penetrating wood stain, meron po itong technique kung paano po ito gawin. Kailangan na po mahina po yung hangin at yung inyong spray gun, iset po ninyo sa pinakamaliit na buga. Huwag po ilapad. Dahil pag malapad, baka hindi po ninyo ma-control yung inyong pagpihit ng spray gun. So mas malapad po ang damage. Dito sa penetrating wood stain mga boss, kakaiba po ito kung ikumpara po natin sa mga tinimpla po natin na sanding sealer na pang-adjust o kaya wood stain na oil, dahil ito po ay talagang napakasilan po niya pag ito po yung gamitin mo. Ang ginagawa ko po ngayon mga boss ay binubuli ko na po. Ayan. So ano ba itong bully? Ang bully po sa varnish ay binilog po yan na basahan, tapos isasawsaw mo doon po sa sanding sealer mo na tinimpla. Pwedeng sanding sealer at lacquer flow lang, pwede rin po yung sanding sealer tapos haluan ng lacquer flow at lacquer thinner. So nasa sa inyo po yan kung saan po kayo hiyang na gumamit po ng mga ganitong klaseng technique. Dito sa ginawa ko mga boss, hindi lang po porket matakpan siya ng foam hindi na po natin kulayan. Dito po sa ginawa ko ngayon, kinukulayan ko po para po lahat po talaga matakpan ng kulay. Lahat po may kulay, uniform po lahat, gilid, pati yung nasa likod ng headboard, may kulay po lahat. So dahil sa nilagyan po natin ng pangkulay o wood stain, siyempre lalagyan din po natin ng sanding sealer. So iipitin po natin siya para maipit po talaga siya ng husto at hindi siya basta-basta masisira. Bago po natin i-top coat yan. So dito pa lang mga boss, nakikita na natin yung kagandahan po ng ating ginawa kahit pa hindi pa po siya totally finished. So ang gagawin po natin dito pag natuyo po ito, lilihain po natin uli. Number 400 na po yung liha na gamitin po natin dito bago po natin i-apply yung ating top coat.